Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa juriyatihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kapayapaan at magandang araw po sa ating lahat. Atin pong tatalakayin ngayon ang mga iilan sa mga ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit sa Suratul Al-An'am, al-aya 151 hanggang 153 na ang pagkakasabi dito, Ba'da a'udhu billahi minas shaitanir rajim, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'aw wa bil walidain ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Surah Al-An'am, al-aya 151 hanggang 53 na ang aya na ito ay nagsisimula sa salitang Qul, nang ibig sabihin ay ang pag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng mga ibang sura na nagsisimula sa Qul huwallahu ahad. Ang iba naman, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udhu birabbil falak, Qul a'udhu birabbin nas. Kung ating papansinin, ang salitang ito, Qul, ay pag-uutos. Ang inuutosan dito ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wala po tayo sa tinatawag na according o ayon sa kay sino mang tao na dyan, meaning ang ayon o according ay hindi yun pag-uutos, kundi yun ay batay o kasabihan na mayroong nagsasalaysay na hindi nag-uutos. Ibig sabihin ay parang narinig lamang niya ang salitang yun, tapos isinalaysay naman niya sa ibang tao. So dito, ang Quran, kapag si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay sasabihin niya ng Qul. So, ang kahulugan nito ay ang pagsabi na sabihin mo o Muhammad, magsiparito kayo, aking dadalitin sa inyo kung ano ang ipinagbabawal ni Allah subhanahu sa inyo. Huwag kayong magtambal ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, dahil ito ay gawaing sirik. Maging mabuti at masunurin sa inyong mga magulang, sa inyong ama't ina. Huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahilan sa kahirapan. Ibig sabihin, isa na rito ay yung pagsasagawa ng halimbawa mayroong isang ina at saka natatakot siya na hindi niya mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak, kaya gagawin niya ay magpa-abort siya, abortion, yung abortion. So binabawal yun sa relihiyong Islam, ang abortion, na dahil karugtong nung aya, kami o si Allah subhanahu wa ta'ala
ang nagkakaloob ng ikakabuhay nila at sa inyo. Huwag kayong lumapit sa kahihiyang kasalanan o kaya'y pangangalunya o pakikiapid. At huwag ninyong patayin ang sino man na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban kung ito ay makatarungan dahilan sa naaayon sa batas Islamiko. Ito naman ay patungkol sa maliban, sinabi na maliban, illa bilhaq, maliban sa mga taong kriminal na hatulan na ng kamatayan, na yun naman ay pinahintulot sa Islam, sa Sharia, ay mayroong tinatawag na death penalty, na kahit sa ibang bansa, mayroon din silang death penalty sa pamamagitan ng silya elektrika o di kaya injection. Sa Islam ay mayroon ding death penalty, pero ito ay masusing pinag-aaralan. Ilang taon pa ang investigasyon na mangyayari dito upang bago siya hatulan ng kamatayan. So maraming mga buwan o taon ang lilipas sa pag-aaral ng kanyang kaso o kung ano man ang mga katibayan doon. So kung lahat ng katibayan ay talagang totoo na ipinataw sa kanya na siya nagkasala na hantong sa death penalty o bitay o yung kamatayan, ay talagang yun ay pinagpahintulot ng Sharia para sa ikakabuti ng lahat, ng buong lipunan dito sa mundo. So ito ay pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang batas. At ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaunawa. Sa kanong aya, ito ay ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ating maunawaan. So karugtong ng aya, sa aya number 152, at huwag kayong lumapit sa ari-arian ng mga ulila. Maliban, dito naman ayron maliban, illa, maliban na lamang kung ito ay inyong palaguin. Mana, kung sila ay mga ulila ay maliliit pa, hindi pa nila kayang palaguin ang kanilang mga kayamanan dahil maliit pa sila, wala pa silang kaalam-alam sa mundo, maaring ay bilang pagmalasakit sa kanila ay yung kanilang kayamanan na naiwan ng kanilang mga magulang ay maaari siyang palaguin. Paglaki nila ay yun ay ibibigay sa kanila ng buong buo. So yun po. At ibalik ito pagkadating na ng kanilang sumapit na sila sa hustong gulang o malalakas na sila, yung mga ulila. At ibigay ang hustong sukat at hustong timbangan ng may katarungan. Ito ay isang pag-uutos na panatilihin ang katarungan habang nagbibigay at kumukuha. So yung sa timbangan ay iwasan yung pangdaraya doon na magbigay ka kulang, kung ikaw na may kukuha ay sobra. So yun ay hindi makatarungan. Hindi namin binibigyan ang isang tao ng dalahin ng higit sa kanyang makakaya. Hindi isang kasalanan sa kanya o sa inyo kung siya ay nakagawa ng hindi sinasadya o sinasadyang pagkakamali, matapos na gawin niyang lahat ang nararapat at nagsumikap siya na gawin ang tama. At kung kayo ay nagbibigay ng inyong salita o alang baga ang humatol sa pagitan ng mga tao o magbigay ng patutuo, ito yung gagawin kang witness kung halimbawa may nagawang
krimen o may nagawang pagtatalo-talo sa sa bawat panig, so ikaw ay magsalita ng katotohanan, maging ang sangkot man nito ay ang iyong mga kamag-anak. So wala kang papanigan. Talagang sabihin mo kung ano yung totoo. So sabihin ano ang katotohanan kahit na ang mga inyong malapit na kamag-anak ang nasa sangkot. At inyong tuparin ang kasunduan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaalaala. So, ang kasunod na aya, at katotohanan ito ang aking tuwid na landas. Ito ang tuwid na landas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alalaong baga ang pag-uutos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na binabanggit sa unang aya, yung dalawang aya sa verse aya number 151 and 52 na yung binasa natin kanina. Kaya't sundin ninyo ito at huwag kayong sumunod sa ibang mga landas, sapagkat si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang maghihiwalay sa inyo tungo sa kanyang landas. Sa kapag ito, ang landas, kung ikaw ay susunod sa ibang landas, ay talaga naman talagang ay mahihiwalay ka sa matuwid na landas na yun ang landas na patungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito ay pinag-utos sa inyo, sa mga tao, upang sakali kayo ay maging makatarungan, masunurin, at magkaroon ng tunay na pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.